Pero kapag normal lang, comfort ka, no, parang minsan nakakalimutan na. So hindi po yung natutunan ko sa sa lesson na to nung ginagawa ko na maging matatag sa oras ng hardship at mas lalo pa tayong lumapit sa Panginoong Diyos. At last verse po, ito, na ako'y may lubos na pagkatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Hanggang sa dumating po ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus Kristo, magtiwala lang tayo sa proseso na ating Panginoong Diyos na ibinigay sa atin. Kasi lahat po tayo mawawala dito. Lahat tayo lilipas. So hanggang sa dumating ating Panginoong Diyos, sikapin natin na tayo ay nandyan sa Kanya. Sikapin po natin na tayo ay hindi nanghihina sa pananampalataya. Sikapin natin na kahit anong pagsubok, kahit anong bagyo sa ating buhay, magkaroon tayo ng pananampalatayang matatag. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating sarili, lalong-lalo na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na doon tayo i-judge. No? Kaya nga mga kapatid, yung pong pagdating ng Jesucristo dapat yung pong, di ba ba sa last na share ko sa inyo, yung next generation talaga, sila yung magpapatuloy ng mga gawain natin. So, we encourage na pagtuunan natin ng pansin, lalo yung mga kabataan, mga anak natin. At lalong-lalo na syempre, yung mga mahal natin sa buhay, na sana kasama natin sila sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Hindi lang sa mga events, mga gathering, sana makasama natin sila sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Yun lang po, nawa ay may na-share po ako sa inyo at may natutunan po tayo na. Salamat po. Dadako na po tayo sa sentro ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa pag-aaral na binahagi sa atin ng ating kapatid. Tayo po na dapat para sa pagpatuloy ng tinapay at pagkain sa araw. Kumain po tayo ng isang ulitin dito sa page 296. Page 296 po. In remembrance of me. Ready? Sing. In remembrance of me. In the unleavened bread is my body that was
dumako sa pinakasentro ng ating gawain sa umaga nito, ang pag-alaala sa muling sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sama-sama po nating pagsaluhan at pakinggan ang mensaheng ito mula kay Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus na gabi siya'y pagkanulo ay dumambot ng tinapay, at ang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa lumagpasin. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo kung lahat ay magsitayo para sa Panginoon. O dakilang Diyos, banal at lubhang kapangyarihan sa lahat. Kami po sa oras na ito ay lubos na nagpapasalamat sa pagpunto Panginoon na ipinagkaloob mo ang buhay at kalakasan upang gampanan ang pinakamalagang bahagi ng aming pagsamba sa umaga nito. Dalangin namin Panginoon na nawa ay maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng mga bagay na ito, ang tinapay na walang limadura at ganun din, ang ubas na siyang sumisigulo sa katawan ng dugo. Panginoon, ipagkaloob mo ang kapatawaran ng pagkakasala ng bawat isa sa amin bago namin tanggapin ang mga bagay nito. Nawa ay maging kalakasan ng aming spiritual na pananampalataya ang pagtutad po namin ng gawain ito at bigkisin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon, na magamit kami sa makabuluhan at mabubuting mga bagay kagaya na lamang ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita at kaguluhan. Ang lahat po ng mga bagay nito, Panginoon, ay siyang aming dinadalangin pinagpapasalamat sa tanging pangalan na Jesus. Amen.